Yan ang mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa atin po mga business at mga papi, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito, magbigay lang tayo ng reaksyon dito po sa video ni Mr. Ka-Business. Ito po yung video na kung saan ay may revelasyon itong si Nanay Mercy. Actually mga idol, nawala ako ng ilang araw kasi nagkaroon kami ng emergency sa aming pamilya at nagpunta kami sa Maynila. Sumugod ako sa PGH. So, nasa PGH ako, nasa PGH pa rin. Marami na po ang nagmi-message sa akin, ano ang pananaw ko dito sa mga revelasyon ni Nanay Mercy. Umuwi ako kahapon at pinanood ko itong sinabi ni Nanay Mercy. Una sa lahat mga idol, mayroon akong mga napansin. Kung titingnan po natin ang daloy ng kwento, ang tinatanong po ni Mrs. Ka-Business ay ito pong anak niya si Sandra. Kung ano ang pananaw ni Sandra doon sa relasyon ni Bong at Chinky. Sumabad bigla, sumingit itong si Nanay Mercy. So doon pa lang, nakapagdududa yung intensyon ng kanyang paglalahad. Dahil una, sinabi niya na ayaw kong magsinungaling, na hindi naman siya tinatanong. At ang kanyang revelasyon na sinabi ay itong patungkol sa relasyon ni Jinky sa isang tao na kung saan namatay na. Ako para sa akin, Nanay Mercy, lalabas tuloy kung titingnan na mayroon kang motibo sa paglalahad. Ano nga ba yung motibo na nais mong ipakita? Sabi nga ng iilan, ay gusto niyang magpasiklab kay Mr. Ka-Business para sabihin, dahil diba nasabi niya, nakakaawa kasi si Bong. Pero kung titingnan natin, ito yung nakaraan ni Jinky. At ang sitwasyon dito, patay na yung tao eh. Patay na yung tao. Kaya siguro marahil, nung time na tinanong si Jinky about sa kanyang buhay, hindi niya nasabi yan, kundi ang kanyang relasyon patungkol sa tumboy lang. Kasi ayaw na niyang balikan yung buhay na yan, past na yan eh. Pribado na ng buhay ni Jinky yun eh. At lalong-lalo na, patay na yung tao. Pero all of a sudden, lumabas dahil pala sa mayroon na namang relasyon, itong kanyang kapatid, si Axel, doon naman kay Jinky. So ang labas dito mga idol, mayroon halong panghihinayang. Yun ang sinasabi ko sa totoo lang. May halong panghihinayang. Para sa akin, sarado na yan eh. Sarado na yung buhay na yan eh. Parang si Nanay Mercy ang interesado para lang sabihin na concerned siya kay Bong. Pero ang labas dyan, Nanay Mercy, sa totoo lang, nagsasar grippings kayo. Yun po yung totoo. Nagsasar grippings lang po kayo. O parang may panghihinayang na tika-tika, hindi pwede. Oo. Ang labas niyan, kung titingnan natin, parang ayaw nyo mangyari na magkatuluyan si Bong at si Jinky. Pero sa mga nagtatanong, sino nga ba si Nanay Mercy? Si Nanay Mercy mga idol, ito po yung tinulungan ni Papa Dins dahil kay Sandra. Ang dami na pong tulong nito. Ang dami na pong mga tulong na sinabi. Actually, doon pa lang sa una, mapapansin agad natin yung kanyang mga sinabi na may motibo. Kasi puro siya daing nung nag-uusap sila ni Entoy. Puro siya daing puro siyang parang gusto, parang parinig. Kaya ang napansin ko rito, ang aking perception, yung aking conclusion, gusto niyang magpasiklab kay Mr. Ka-Business na at least kahit sabihin, concern siya kay Bong. Para sa akin, wag na sana nating kumbaga saklawan yung nangyayari kay Bong. Masaya na sila eh. Masaya na sila sa kanilang relasyon. Bakit papasukan pa natin ng mga ganito? Bakit papasukan mo pa, Nanay Mercy, ng mga ganito? Where in fact, kumbaga sa Kongreso, point of order ka dyan. Sa Inidoro, out of order ka. Di ba?
Ako nung nakita ko ito, sa totoo lang parang may halong inis ako. Pasensya na ha. Ayaw kong patulang kasi sa edad ni Nanay Mercy. Gusto kong maging fair. Pero hindi ko may tatago yung damdamin ko eh. Kasi una, ang kanyang motibo? Ano ang motibo niya doon sa kanyang paghahayag? 'Di ba? Hindi mo tuloy maisasantabi na parang gusto lang niya sirain si Jinky sa harapan ng mga ka-business, sa harapan ni Mr. Ka-business. Hindi may sasantabi. Kayo mga idol, mag-comment nga po kayo. Hindi may sasantabi mo na makikita mo may motibo. May motibo ang kanyang paghahayag. Hindi naman siya ang tinanong eh. Bakit siya ang sumagot? 'Di ba? Para magpa-impress? Para sabihin, okay, concern ako? Pero ang labas nito, ang totoo lang, may halong pagsisilos eh. Dahil itong si Axel, ay may nagkaroon pala ng relasyon. Ng relasyon ni Jinky. Pero sa kay Jinky, sabi, maliwanag po yung sinabi ni Sandra, kung si Sandra ang tanungin natin, nasabi niya wala na eh. Tapos na eh. So may halong panghihinayang. Yung tipong parang sa akin, parang sinabing, hindi ka man lang mapapasa akin, hindi. Pare-parehas na tayo, wala nang dapat wala kang dapat patunguhan. Diba? Sana po sa atin, minsan, isaalang-alang natin, hindi po masama ang maghayag ng isang sikreto ng isang tao. Para makita na concern ka, kailangan mayroon pasintabi. Ano pa't sinabi niya, Mrs. Ka-business, alam mo, gusto ko sanang sabihin, ito si Jinky kasi nagkaroon ito ng relasyon ng ganito. Pero mas maganda siguro kung tanungin niyo sila. Kasi hanggang sa kasalukuyan, hindi ko naman alam ang talagang nangyari. Kasi wala naman ako doon sa punto. Nalaman ko lang ito. O di ba maganda? Hindi yung sinabi mo na binigyan mo na ng conclusion. Actually, binanggit mong pangalan ni Jinky na, Jinky ha, pasensya ka na, ayaw ko lang magsinungaling. Bakit? Sa lahat ba ng oras at panahon, magkasama kayo ni Jinky? At alam mo ang nangyayari sa buhay ni Jinky doon sa time ng karelasyon niya, kung nagkaroon man siya ng karelasyon sa taong namatay. Sa totoo lang, ginads na eh. Parang ginads mo na dito si Jinky. Dapat mayroon tayong laging reservation para hindi makita o hindi maramdaman na parang may motibo tayo. Dito kasi pasensya na, Nanay Mercy. Ako ayaw kong pumatol sa may edad ng tao. Pero ito reaksyon ko ito bilang nagmamahal kay Bong. Kasi para sa akin, klarado may motibo po ang kanyang paghahayag. Klaradong mayroon siyang nais na ipahayag. Kumbaga, sa direktahan, parang gusto mong hadlangan ang pag-iibigan ni Biggie at Bong. Past is past. Wala na yun eh. Barado na yan. Lahat tayo ay mayroong mga nakaraan. At kung patuloy tayong lilingon sa ating nakaraan, hindi tayo uusad. Tapos na yung nakaraan na yan eh. Ito na nga, hinaharap niya yung panibagong yugto ng kanyang buhay. At doon po sa pagpapahayag, nakita naman natin. Ako kita ko yung sinseridad ni Jinky para kay Bong. Nakita ko yun. Pero nagulat tayo nitong paglitaw ni Nanay Mercy sa talaga out of line ka. Doon. Barking in a wrong tree. Hindi naging maganda yung pagpasok mo. Sa totoo lang. Kasi may diin yung kanyang biray. May diin. Hinuhusgahan niya. Dapat sana kung papasok tayo, mayroon tayong pasintabi. Mayroon kang reservation. At least bigyan mo ng pagkakataon, alamin nila Mr. Ka-business ang katotohanan. Hindi yung husnusgahan mo na si Jinky. Sa totoo lang, sinira mo ang pagkatao ni Jinky sa harap ng mga ka-business dahil sa vlog na yan. Pero siyempre, hindi naman magpapadala
tayo. Kasi tayo naman, hindi naman tayo mabilis manghusga, di po ba? Kung mayroon nakaraan si Jinky, ang tanong, wala na ba siyang karapatang lumigaya? Kung mayroon nakaraan si Jinky, ang tanong, wala na ba siyang karapatang magmahal ng iba? Siguro ganito na lang ang payo ko para kay Jinky. Jinky, kung naririnig mo naman to, hamunin mo ng harapan. Mag-usap kayo nung sinasabing Axel, at least kahit papano, sabihin mo yung nararamdaman mo. Sabihin mo harap-harapan para lang maipagtanggol mo rin naman si Bong. Yun lang yung masasabi ko kay Jinky. Para maipagtanggol mo rin yung sarili mo. Ako nagkakaroon ako hindi ko sinasabi na malinis or tama si Jinky, sakto na. Kaya hindi. May reservation ako sa kanya eh. Kasi bakit? Kasi hindi ko hinuhusgahan siya sa sitwasyon na yan. Pero siya ang makakapagsabi kung ano ang katotohanan. Well, in fact, parang may video na latest na nasabi na niya kay Mr. Kabisnes. Siguro next reaction natin italakay yan para mas mainam. Dito lang muna tayo kay Nanay Mercy. Ako payo ko lang kay Nanay Mercy, siguro Nanay Mercy, lumagay tayo sa tamang lugar. Tamang lugar lang. Kasi lumalabas po na mayroon tayong tinatawag na hidden agenda or personal na interest. Doon pa lang sa entrada na palaki kang daing ng daing. At nang tinanong ka ni Mrs. Kabisnes na akala ko ba okay na? Kasi di po ba ang sabi kapag sila Sandra ay mahiwalay na, hindi na siya magtitinda. Pero ito magtitinda pa rin. Kasi ganito ganyan. So, hindi natin maiaalis mga idol na ang parang gustong-gusto ni Nanay Mercy, benepisyo. Nakatakim na kasi ng benepisyo. Yun ang nakikita ko doon. At dahil, maaaring masabi natin na, baka maging karibal ko pa sa benepisyo si Jinky. Sana lumagay tayo sa tamang lugar. Sana bigyan natin ng respeto ang buhay ni Jinky. Ang nakaraan sa kanya ay nakaraan na. At ang kasalukuyang relasyon nila ni Bong ay ang hinaharap. Bigyan naman natin ng pagkakataon na maramdaman ni Jinky at ni Bong ang kaligayahan sa ngalan ng tunay na pag-ibig. Pero Jinky, kung mayroon man at mayroon pa mang nananatiling relasyon kayo ni Axel, mas mainam pa po, sabihin ko sa inyo, aminin mo din ang totoo upang maging maluwag ang kalooban mo. At hindi na rin umasa si Kuya Bong. Pero magpagganon pa man, to this point, mga idol, nananatili ang aking suporta, ang aking pananaw para kay Jinky, nananatili siyang maayos sa akin, nananatili siyang okay sa akin. Nakikita ko ang pagmamahal niya kay mo. Yun po yung nakikita ko. At sana wag magpadala si Bong sa ganitong klaseng pagkakataon. Patuloy siyang sinusubok. Ilan na ito? 2 beses na. Mas umangat ngayon yung pagsubok kasi noon sinasabing may karelasyon na ganito. Ito ngayon mayroon. Ayan na. So mayroon nagsasabi kay Bong. At hindi kaya ang nagsasabi din kay Bong ay isa lang, isang tao lang. Di po ba? Yung unang tinanong si Bong kung saan nanggaling yung information, hindi niya sinabi. Hindi kaya isa lang yan? Siya din kaya? Ano sa pananaw ng mga idol? Comment down below mga idol. Gagawa tayo ng panibagong reaksyon. Hindi ako magtatapos dito. Ano po? Kasi mayroon bagong video si Mr. Kabisnes. Ang sa akin lang is gusto ko lang ipahayag ang aking damdamin. Bilang tao, bilang nagsusuporta kay Bong, bilang nagmamahal kay Bong na nagnanais ding maging masaya. Bottom line dito, pribadong buhay ni Jinky.
dahil nakaraan na yan. At ang tanong, wala bang karapatan si Jinking humanap ng magmamahal sa kanya at maging masaya sa hinaharap? Comment down nyo lang mga idol. Ako po si Taong Gala. Please do connect, Ka-Business Official, Ka-Business Family, and Papa Dins. And mga idol, isama natin po ang ating kagwang buong lalong-lalo na at ang lahat ng mga kagwang. Ganon din po ang ating mga Ka-Business Reactors. Ako po si Taong Gala. Hanggang sa muli, mapagpalang araw po sa ating lahat.